Binubugbog ng walang awa ng asawa at ng buong pamilya nito ang kakambal ko, ngunit tahimik lang siyang nagtitiis. Nang makita ko ang mga pasa sa katawan niya, hindi na ako nakapigil. Bilang isang dating nakatagong martial artist, nagpa siya akong magpalit kami ng identidad. Pumasok ako sa lungga ng mga halimaw, hindi para makipag-usap, kundi para iparamdam sa lalaking nanakit at sa buong angkan niya kung ano ang tunay na anyo ng impyernong nararapat sa kanila. Humahagupit ang ulan sa madilim na kalangitan ng Makati, tila nakikidalamhati sa babaeng basang-basa at nanginginig na gumagapang palabas ng isang malaking bakal na tarangkahan. Bawat dagundong ng kulog ay kasabay ng malakas na kabog sa dibdib ni Luna. Sa kanyang mga bisig, mahigpit niyang yakap ang munting katawan ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Angela, na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa impyernong kanilang tinatakasan. Ang magaspang na rehas ng Forbes Park ay sumugat sa kanyang palad, ngunit hindi niya ito ininda. Ang sakit ay wala sa mga galo sa kanyang balat. Ito ay nasa mga pasa sa kanyang braso, sa pumutok niyang labi at sa durog niyang kaluluwa. Kailangan niyang makaalis. Kailangan nilang mabuhay. Para sa anak ko. Para kay Angela. Paulit-ulit na bulong niya sa sarili habang ang mga luha ay humahalo sa buhos ng ulan sa kanyang pisngi. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa langit at sa isang saglit na liwanag, muli niyang nakita sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang asawa. Ang mukha ni Marco Reyes. Kanina lang, ang mukhang iyon ay puno ng galit. Nanlilisik ang mga mata nito habang isinisigaw ang mga salitang tumagos sa puso ni Luna na parang punyal. Pagkatapos noon ay ang paglapat ng kamay nito sa kanyang mukha. Malakas, madiin, at yun na ang huling pagtitiis niya. Nang bumagsak siya sa sahig at nakita ang takot sa mga mata ng kanilang anak na nakasaksi sa lahat, alam na ni Luna na tapos na. Hindi na para sa kanya, kundi para kay Angela. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa isang tahanang puno ng karahasan. Nang sa wakas ay nakalabas siya sa tarangkahan, tumakbo si Luna nang walang lingon-lingon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Sumakay siya sa unang taxi na kanyang nakita, binigay ang isang direksyon na matagal na niyang hindi binibisita, isang lugar, nakabaligtaran ng malamig at marangyang mansyon ng mga Reyes. Ang antipolo, ang dojo ng kanyang kakambal. Pagdating niya sa harap ng isang simpleng bahay na may kasamang maliit na training hall, halos maubusan na siya ng lakas. Ginigising na ng lamig si Angela. Gamit ang natitirang puwersa, kumatok siya sa pinto. Isang mahinang katok na puno ng desperasyon. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Isang babaeng kamukhang kamukha niya ang lumabas. Ngunit may ibang tindig, may ibang apoy sa mga mata. Si Maya. Natigilan si Maya. Nawala ang nangiti sa kanyang mga labi nang makita ang kalagayan ng kapatid. Ang basang damit, ang duguan at namamagang labi, ang pasa sa pisngi na pilit tinatago ng buhok, at ang takot sa mga mata ni Luna. Isang takot na huli niyang nakita nung mga bata pa sila. Luna? Halos pabulong na tanong ni Maya, bago mabilis na inalalaya ng kapatid at ang pamangkin papasok sa init ng kanyang tahanan. Sa loob, ibinalot ni Maya ng makapal na tuwalya si Luna at Angela. Kumuha siya ng malinis na damit para sa kanilang dalawa. Habang pinapalitan niya ng damit ang natutulog na si Angela, naramdaman niya ang panginginig ng mga kamay ng kanyang kapatid. Nang maihiga na niya ang bata sa kanyang kama, hinarap niya si Luna. Umupo siya sa tabi nito, hindi nagsasalita, naghihintay. Alam niyang kailangan ng kapatid niya ng sandali. At sa katahimikang yon, bumigay si Luna. Humagulol siya ng iyak, isang iyak na matagal na niyang kinimkim. Iyak ng sakit, ng pagod, ng kawalan ng pag-asa. Niyakap siya ni Maya ng mahigpit. Tahan na, Luna.
Ligtas na kayo rito, mahinang sabi ni Maya, hinahaplos ang likod ng kakambal. Nandito na ako. Umiling-iling si Luna sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Hindi, Maya. Hindi mo naintindihan. Wala na. Wala nang ligtas na lugar para sa amin. Humiwalay sa pagkakayakap si Maya at hinawakan ang magkabilang balikat ng kapatid. Tiningnan niya ito, diretso sa mga mata. Anong nangyari? Sinaktan ka na naman niya, hindi ba? Hindi makasagot si Luna. Ang pagtango na lang niya ang naging kumpirmasyon, kasabay ng muling pag-agos ng kanyang mga luha. Isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Maya. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na iwanan mo na ang demonyong yon? Bakit ka nagtiis ng ganito katagal, Luna? Dahil hindi ko kaya, sigaw ni Luna. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Akala mo ba ganun lang kadali? Akala mo ba hindi ko sinubukan? Hinila niya ang manggas ng kanyang damit at tumambad kay Maya ang mas malalaking pasa sa kanyang braso, luma at bago. Tila isang mapa ng kanyang pagdurusa. Sa bawat pagtangka kong umalis, mas lalo siyang nagiging halimaw. Pero hindi lang yon, Maya. Hindi lang ang pananakit niya ang pumipigil sa akin. Huminga siya ng malalim, nanginginig ang buong katawan. Ito na ang sandali ng pagtatapat. Ang sikretong halos pumatay sa kanya. May pinapirmahan sila sa akin noon. Mga dokumento na hindi ko naiintindihan. Mga papeles ng kumpanya. Halos pabulong niyang sabi. Sabi nila, para daw sa kinabukasan ni Angela. Pero kasinungalingan lang ang lahat. Isang bitag. Kumunot ang noo ni Maya. Anong bitag? Ginawa nila akong kasangkapan sa pandarayan nila sa negosyo. At binalaan nila ako. Tumingin si Luna kay Maya. At sa mga mata nito ay nakita niya ang sukdulan ng takot. Sinabi nila na kapag sinubukan kong tumakas o magsumbong, gagamitin nila ang mga papeles na yon para idiin ako. At hindi lang ako, Maya. Napahinto si Luna. Tila hindi masabi ang mga susunod na salita. Ididiin daw nila si tatay at nanay. Sila ang gagawin nilang salarin. Alam mong may sakit sa puso si tatay. Hindi nila kakayanin yon, Maya. Hindi ko kayang isugal ang buhay nila. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Maya ang kanyang narinig. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi lang simpleng karahasan ang nangyayari. Ito ay isang masalimuot at demonyong plano na ipinulupot sa leeg ng kanyang kapatid. Ang mga Reyes ay hindi lang mga berdugo. Sila ay mga ahas. Nawala ang awa sa mukha ni Maya. Napalitan ito ng isang bagay na mas matigas, mas malamig, mas mapanganib. Napatiim ang kanyang mga kamao sa kanyang gilid. Pinunasan ni Luna ang kanyang mga luha. Ang katawan ay nanghihina na mula sa lahat ng nangyari. Kaya ako tumakas ngayon dahil nakita na ni Angela. Ayoko nang makita niya ulit yon. Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kung paano kami magtatago. Tumayo si Maya. Lumakad siya patungo sa bintana at tumingin sa labas, sa humihinang ulan. Nanatili siyang nakatalikod kay Luna. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nakakatakot. Matulog ka na. Dalhin mo ang kumot at unan sa kwarto ni Angela. Samahan mo siya. Pero Maya, gawin mo ang sinabi ko, utos niya, hindi pa rin lumilingon. Sumunod na lang si Luna, pagod na pagod, para makipagtalo. Pumasok siya sa silid at humiga sa tabi ng kanyang anak. Agad na niyakap ng antok at pagod. Naiwang mag-isa si Maya sa sala. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay nasa anino. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa isang desisyon na nabuo mula sa pinaghalong pagmamahal at matinding galit. Lumapit siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Tiningnan niya ang sariling refleksyon, ang refleksyon na kamukhang-kamukha ng kapatid niyang sinasaktan at inaapi. Ngunit ang mga mata nila ay magkaiba. Ang isa ay puno ng takot.
Ang sa kanya ngayon ay puno ng determinasyon para sa isang madugong laban. Kinuha niya ang isang gunting mula sa drawer. Itinaas niya ito sa kanyang mahabang buhok na laging nakatali. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik siya sa pintuan ng kwarto kung saan natutulog ang kanyang mag-ina. Sumilip siya sa loob. Nakita niya ang payapang mukha ni Luna sa tabi ni Angela. Sila ang kanyang pamilya. At walang sino man ang may karapatang manakit sa kanila. Isinara niya ang pinto ng dahan-dahan. Bumalik siya sa sala. Hinarap niyang muli ang kanyang refleksyon. Magulo na ang kanyang buhok, mas maikli na, tulad ng kay Luna. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang nagngangalit na damdamin. Ginagawa itong isang matalim at nakamamatay na sandata. Tinitigan niya ang babae sa salamin. "Magpahinga ka na, Luna." Bulong niya sa hangin na para bang naririnig siya ng natutulog niyang kapatid. "Ako ang babalik." Kinaumagahan, bago pa man tumilaok ang mga manok sa antipolo, gising na ang diwa ni Maya. Hindi siya natulog. Ang namuo sa kanyang puso habang pinagmamasdan ng natutulog na mag-ina ay hindi galit na nag-aapoy, kundi galit na naging matigas na bakal, malamig, matibay, at handang pumatay. Tumayo siya sa harap ng salamin sa kanyang banyo. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may mahabang buhok na lampas balikat, nakatali sa paraang praktikal para sa isang martial artist. May matalas na tingin at tindig na puno ng kumpiyansa. Ito ay si Maya de la Cruz. Pero hindi si Maya ang kailangan ng pamilya Reyes. Kailangan nila si Luna. Kinuha niya ang gunting. Walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang gupitin ang kanyang buhok. Bawat lagas ng itim na buhok sa sahig ay tila pagtatanggal ng sarili niyang pagkatao. Pinantay niya ito sa haba ng buhok ni Luna. Bahagyang magulo, na para bang laging napapabayaan. Pagkatapos, pinag-aralan niya ang kanyang refleksyon. Ang mukha ay pareho. Iyon ang biyaya ng pagiging kambal. Ngunit ang kilos ay kailangang baguhin. Ibinagsak niya ang kanyang mga balikat, bahagyang yumuko, at sinanay ang kanyang mga mata na magpakita ng pagod at kaunting takot. Sinubukan niyang gayahin ang malumanay na paglalakad ni Luna, ang marahang pagkilos ng mga kamay nito. Ito ang pinakamahirap na pagganap sa kanyang buhay. Hindi siya aarte sa isang entablado, kundi sa isang kulungan ng mga halimaw. At ang isang maling galaw ay maaaring ikapahamak hindi lang niya, kundi ng mga taong pinoprotektahan na niya. Nang magising si Luna, natigilan ito nang makita ang bagong anyo ni Maya. Sa isang saglit, para siyang nananalamin. "Maya, anoong ginawa mo?" Nanginginig ang boses ni Luna, puno ng pag-aalala. "Huwag mong ituloy ito. Mapapahamak ka. Mga demonyo sila." Umupo si Maya sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay ni Luna ay malamig at nanginginig. Ang sa kanya ay mainit at matatag. "Kaya nga kailangan kong bumalik." Mahinahon, ngunit may diin na, sabi ni Maya. "Hindi na ikaw ang babalik doon, Luna. Hindi ka na muling masasaktan. Pangako yan." "Pero paano? Paano kung malaman nila?" "Hindi nila malalaman," tiniyak ni Maya. "Magkaiba man ang ating kaluluwa, iisa lang ang ating mukha, at gagamitin ko yon para kunin ang lahat ng ebidensya na kailangan natin para pabagsakin sila, para sa'yo, para kay Angela, at para kina tatay at nanay." Niyakap ni Luna ang kanyang kakambal. Ang mga luha ay muling dumadaloy. "Mag-iingat ka, Maya. Pakiusap, mag-iingat ka. Dito lang kayo," sabi ni Maya, humihiwalay sa yakap. "Ito ang ligtas na lugar ninyo ngayon. Magpagaling ka. Palakasin mo ang sarili mo. Alagaan mo si Angela. Iyon muna ang laban mo. Ako na ang bahala sa kanila." Matapos ang isang tahimik na agahan at pagkatapos ihatid si Angela sa isang maliit na kwarto para maglaro, nagpaalam na si Maya. Bago siya umalis, ibinigay ni Luna ang kanyang cellphone.
pitaka, at ilang personal na gamit. Bawat bagay ay isang piraso ng pagkatao ni Luna na isusuot ni Maya bilang baluti. Ang biyahe mula sa payapang kabundukan ng Antipolo, pabalik sa magulong syudad ng Makati, ay isang paghahanda sa isipan. Habang papalapit siya sa Forbes Park, ang bawat malaking mansyon at matataas na pader ay tila nangungutya. Isang huwad na paraiso na nagtatago ng mga karumal-dumal na sikreto. Naramdaman ni Maya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ang kaba. Ngunit hindi ito kaba ng takot. Ito ay kaba ng isang mandirigma bago pumasok sa laban. Huminto siya sa harap ng malaking itim na tarangkahan ng mansyon ng mga Reyes. Huminga siya ng malalim. Inalala ang itsura ni Luna nang dumating ito kagabi. Sugatan, basang-basa at wasak. Ang alaalang iyon ang nagpatigas muli sa kanyang determinasyon. Pinindot niya ang intercom. "Sino yan?" tanong ng isang boses mula sa speaker. Si Luna to," sagot ni Maya. Sinisikap na gawing mahina at pagod ang kanyang boses. Ilang segundo ng katahimikan bago bumukas ang tarangkahan. Ipinasok niya ang kotse at pumarada sa malawak na driveway. Sa harap niya ay ang dambuhalang pinto ng mansyon, ang pinto ng impyerno. Pagbaba niya ng kotse, sinalubong siya ng isang kasambahay, si Manang Celia, na nanlalaki ang mga mata sa pagkabigla. "Ma'am Luna, saan po kayo galing? Nag-alala po kami ng husto." Hindi sumagot si Maya. Tumango lang siya at nagsimulang maglakad papasok. Bawat hakbang sa makintab na marmol na sahig ay mabigat. Ramdam niya ang malamig at mapagkunwaring hangin sa loob ng bahay. Ang lahat ay nasa perpektong ayos, malinis at mabango. Isang malaking kasinungalingan. "Nagbalik ka na pala." Isang malamig na boses ang narinig niya mula sa itaas. Napahinto si Maya at dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin. Nakatayo sa tuktok ng malawak na hagdanan si Marco Reyes. Nakasuot ito ng isang mamahaling robe, ang buhok ay bahagyang magulo pa, at may isang nanggisi sa kanyang labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tinitignan siya nito mula sa itaas, na para bang isang hari na pinagmamasdan ng isang alipin na naglakas loob na umalis at ngayon ay nagbabalik. Bumaba ang tingin nito sa kanyang mukha, sa kanyang damit. Tila sinusuri ang bawat detalye. "Saan ka galing, mahal ko?" tanong ni Marco. Ang bawat salita ay may halong pagbabanta na nakakubli sa peke at malambing na tono. Ang mga mata ni Marco ay tila dalawang matalim na punyal. Sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Kinailangan ni Maya na gamitin ang lahat ng kanyang lakas ng loob para salubungin ang mga titig na yon nang hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon maliban sa pagod at pagsisisi. Ang emosyon na dapat ay nararamdaman ni Luna. "Naglakad-lakad lang," sagot ni Maya. Ang boses ay bahagyang paos at mahina. "Sumama ang pakiramdam ko. Kailangan ko ng hangin." Isang dahan-dahang nangisi ang sumilay sa labi ni Marco habang bumababa ito ng hagdan. Bawat hakbang niya ay may bigat, isang pagpapakita ng kapangyarihan. Nang makarating ito sa harap niya, itinaas nito ang kamay na para bang hahaplusin ang pasa sa kanyang pisngi. Umiwas ang tingin si Maya, isang galaw na alam niyang gagawin ni Luna. "Ang mahal ko, laging masama ang pakiramdam." Bulong nito, ang hininga ay amoy alak. "Pumunta ka na sa itaas at mag-ayos. Maghahapunan na tayo. Naghihintay si Mami." Ang simpleng paalala tungkol kay Imelda Reyes ay nagpadala ng kuryente sa buong sistema ni Maya. Ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Tumango lang siya at mabilis na umakyat sa hagdan patungo sa master's bedroom, isang kwartong mas malaki pa sa buong bahay niya sa Antipolo. Ngunit ang karangyaan nito ay nakakasakal. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang gintong hawla. Pagkatapos ng mabilis na paliligo at pagbibihis ng isang simpleng bestida na nahanap niya sa walk-in closet ni Luna, humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya
ay si Luna de la Cruz Reyes. Ngunit sa likod ng mga matang yon, si Maya ay naghahanda na para sa digmaan. Ang hapagkainan ng mga Reyes ay isang mahabang mesa na gawa sa mahogany na papaligiran ng mga upuang may magarbong ukit. Sa gitna, may mga kandila at sariwang bulaklak. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang perpektong kasinungalingan. Nasa kabisera si Marco. Sa kanan niya ay ang kanyang inang, si Imelda, isang babaeng may matigas na mukha at mga matang kasing lamig ng yelo. Sa kaliwa niya ay ang kapatid niyang si Sofia. At sa harap niya, ang bakanting upuan para kay Luna. Nang umupo si Maya, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling plato. Ramdam ni Maya ang mga mata nilang lahat na nakatutok sa kanya. Mabuti naman at naisipan mong bumalik, Luna. Basag ni Imelda sa katahimikan. Ang boses ay matamis ngunit may kamandag. Nag-alala kami ng husto sa'yo, lalo na si Marco. Pasensya na po, sagot ni Maya. Nakayuko sa kanyang plato. Hindi mo suot ang paborito mong kwintas, Hija. Patuloy ni Imelda. Tila nag-uusisa. Ang bigay sa'yo ni Marco nung unang anibersaryo ninyo. Laging mong sinasabi na iyon ang pinakapaborito mo sa lahat dahil simbolo raw iyon ng walang hanggang pag-ibig ninyo. Napatigil sa pagsubo si Maya. Isang pagsubok, isang bitag. Hindi niya alam ang tungkol sa kwintas na iyon. Malamig na pawis ang nagsimulang tumulo sa kanyang likod. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Itinaas niya ang kanyang tingin at ngumiti ng mapait. Naiwala ko po yata sa pagmamadali ko kagabi, Mami. Pasensya na po. Isang halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa labi ni Imelda bago ito nagpatuloy sa pagkain. Mukhang nakalusot siya, pero alam ni Maya na iyon ay simula pa lamang. Sa gitna ng hapunan, biglang inilagay ni Marco ang kamay nito sa ibabaw ng kamay ni Maya na nakapatong sa mesa. Madiin, may pag-aari. Ang natural na reaksyon ni Maya ay pilipitin ang braso nito hanggang sa mabali. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa halip, dahan-dahan, ngunit may katiyakan niyang binawi ang kanyang kamay. Masama pa rin ang pakiramdam ko, Marco. Mahina niyang sabi. Sapat lang para marinig nito. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marco. Isang saglit na pagkabigla na agad na palitan ng inis. Ang asawa niyang si Luna ay hindi kailanman gumawa ng ganoon. Hahayaan lang nito ang kamay niya doon, kahit na ayaw nito. Ang maliit na pagtutol na ito ay isang bagay na bago. Ang natitirang oras ng hapunan ay lumipas sa mas matinding katahimikan. Pakiramdam ni Maya ay bawat paghinga niya ay sinusuri. Bawat galaw ay tinitimbang. Ito ay mas nakakapagod kaysa sa anumang pisikal na laban. Nang matapos ang hapunan, mabilis siyang nagpaalam na aakyat na para magpahinga. Ihahatid na kita, alok ni Marco. Ang boses ay may pahiwatig na hindi yun isang alok, kundi isang utos. Kaya ko na. Kailangan ko lang talagang mapag-isa. Sagot ni Maya, hindi tumitingin dito, at mabilis na umakyat ng hagdan. Nang makapasok siya sa kwarto, hindi siya humiga. Hinintay niyang lumalim ang gabi. Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at lumabas. Ang target niya, ang opisina ni Marco. Doon itinatago ng lahat ng negosyante ang kanilang mga sikreto. Tahimik siyang naglakad sa madilim na pasilyo. Ang bawat anino ay tila isang kaaway na nagmamasid. Nang marating niya ang pinto ng opisina, sinubukan niya itong buksan. Nakalak. Ngunit sanay si Maya sa mga ganitong sitwasyon. Gamit ang isang maliit na alambre mula sa kanyang buhok at sa kaalamang natutunan niya sa self-defense training, ilang saglit lang ay narinig na niya ang mahinang pag-click ng seradura. Pumasok siya at agad na isinara ang pinto. Ang opisina ay malinis at organisado. Amoy katad at mamahaling pabango. Sinimulan niyang suriin ang mga drawer, naghahanap ng kahit anong dokumento o ledger
na maaring maging ebidensya. Ngunit wala siyang nakita. Puro mga ordinaryong papeles lang. Nang malapit na siyang sumuko, napatingin siya sa isang malaking painting sa likod ng mesa ni Marco. Isang larawan ng masayang pamilya, Reyes. May kung anong hindi tama. Lumapit siya at sinuri ito. Nang haplusin niya ang gilid ng kwadro, naramdaman niya ang isang maliit na siwang. Itinulak niya ito. Dahan-dahang umusog ang painting at tumambad sa likod nito ang isang itim at makapal na bakal na pinto ng isang denumerong kahadiyero. Isang safe. Napangiti si Maya. Ito na. Dito nakatago ang lahat. Habang sinusuri niya ang keypad, pinag-iisipan kung ano ang posibleng kombinasyon. Isang tunog ang nagpatigil sa kanya. Mga yabag. Papalapit sa opisina. Mabilis at mabibigat. Hindi na siya nakakilos, hindi na siya nakapagtago. At sa isang iglap, marahas na bumukas ang pinto. Nakatayo sa bukana ng pinto si Marco Reyes. Hindi galit ang mababasa sa kanyang mukha, kundi isang bagay na mas komplikado at mas nakakakilabot. Isang uri ng kuryosidad na may halong paghanga. Ang kanyang mga mata ay nakatutok, hindi sa nabuksang painting, kundi diretso kay Maya. Inihanda ni Maya ang kanyang sarili. Itinago niya ang pagkagulat sa likod ng isang maskara ng takot. Ang inaasahang reaksyon ni Luna. Umatras siya ng isang hakbang, hinahayaan ang sarili na manginig ng bahagya. Handa siyang sumalo ng sampal o suntok, ngunit handa rin siyang lumaban kung kinakailangan. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Dahan-dahang isinara ni Marco ang pinto sa likuran niya at ang mahinang pag-click ng seradura ay nagpahiwatig na silang dalawa lang ang nasa silid. Naglakad ito palapit sa kanya, hindi nagmamadali, na parang isang leon na pinaglalaruan ang kanyang biktima. Ano ang ginagawa mo rito, mahal ko? Tanong ni Marco. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng panganib. Naghahanap ka ba ng isang bagay? Hindi sumagot si Maya. Umatras pa siya hanggang sa ang likod niya ay tumama sa malamig na pader sa ilalim ng bintana. Wala na siyang aatrasan. Tumigil si Marco, isang pulgada lang ang layo mula sa kanya. Inaasahan ni Maya ang sakit, ang sigaw, ang karahasan. Ngunit sa halip, itinaas ni Marco ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok ni Maya. Inaalis ang ilang hibla na tumatakip sa kanyang muka. Alam mo, bulong nito, ang kanyang hininga ay mainit at amoy alak. May bago sa'yo simula nang bumalik ka. Idinikit ni Marco ang kanyang katawan sa pader. Ikinukulong si Maya sa pagitan ng kanyang mga braso. Hindi ito isang yakap. Ito ay isang pagpapakita ng dominasyon. Nanigas ang buong katawan ni Maya. Pinipigilan ang bawat hibla ng kanyang kalamnan na huwag itong itulak palayo. Ang Luna na kilala ko ay iiyak na ngayon. Magsusumamo. Mangangatog sa takot. Patuloy ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumuhit mula sa pisngi ni Maya pababa sa kanyang leeg. Pero ikaw, nakikita ko sa mga mata mo, oo, natatakot ka. Pero may iba pa, may apoy, may paglaban. Isang malademonyong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At alam mo ba, mas gusto ko to. Natigilan si Maya. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang plano niya ay harapin ang isang halimaw na nananakit dahil sa galit. Ngunit ang kaharap niya ngayon ay isang ibang uri ng halimaw. Isang halimaw na nasisiyahan sa paglaban, na nabubuhay sa tensyon. Hindi na ito tungkol sa pagsunod. Ito ay tungkol sa pagsupil. Biglang naging mas komplikado at mas mapanganib ang lahat. Ang kanyang pagpapanggap ay nagdulot ng isang hindi inaasahang resulta. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pabulong na sagot ni Maya. Pinapanatili ang kanyang karakter. Talaga ba? Tumawa si Marco ng mahina. Ang pagbawi mo ng kamay mo kanina sa hapunan, ang paraan ng pagsagot mo kay Mommy, ang katapangan mong pumasok dito,
Hindi yan si Luna. O baka naman, ito ang totoong Luna na matagal mo nang itinatago? Hinalikan siya ni Marco, isang halik na marahas at mapangangkin. Sinubukan ni Maya na itulak ito, ngunit napakalakas nito. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa bahay na yon, naramdaman ni Maya ang tunay na takot. Hindi takot sa pisikal na sakit, kundi takot sa pagkawala ng kontrol. Nang sa wakas ay bumitaw ito, hinihingal siya. Ang galit ay nag-aalab sa kanyang dibdib. Simula ngayon, magiging mas masaya ang pagsasama natin, sabi ni Marco. Gusto kong makita kung hanggang saan ang tapang mo. Gusto kong subukan kung kailan ka bibigay. Umalis ito sa harapan niya at lumakad patungo sa kanyang mesa. Nagbuhos ito ng alak sa 2 baso. Iniabot nito ang isa kay Maya. Nang hindi ito tinanggap ni Maya, ipinatong niya ito sa mesa sa tabi niya. Inumin mo. Isang selebrasyon para sa bagong simula ng ating pagsasama. Umiling si Maya. Ang nangiti sa mukha ni Marco ay biglang nawala. Sa isang iglap, bumalik ang halimaw na kilala ni Luna. Kinuha nito ang baso at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Sinabi kong inumin mo. Ang banta ay malinaw. Ang larong ito ay may mga patakaran at si Marco ang gumagawa ng mga ito. Alam ni Maya na kailangan niyang sumunod. Sa ngayon, kailangan niyang maglaro ayon sa gusto nito hanggang sa makahanap siya ng pagkakataon. Dahan-dahan, kinuha niya ang baso. Itinaas niya ito at uminom ng walang imik. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa mga mata ni Marco. Bawat lagok ay tila lason. Isang ngingiti ng tagumpay ang muling sumilay sa labi ni Marco. Nanalo siya sa unang round. Ganyan nga, mahal ko. Matuto kang sumunod, sabi nito. Kinabukasan, nagsimula ang bagong uri ng impyerno. Nagregalo si Marco ng mamahaling alahas. Pagkatapos ay susundan niya ito ng mga mapanuyang komento sa harap ng mga kasambahay. Dadalhin niya si Maya sa mga sosyal na pagtitipon. Ipinagmamalaki ang kanyang nagbagong asawa, ngunit sa kotse ay binabantaan niya ito ng pabulong. Ito ay isang laro ng isipan, isang sayaw sa pagitan ng isang sadista at isang biktima na hindi niya alam ay isa palang mandirigma. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga libro sa maliit na librarya ng bahay, isang aklat ang nahulog mula sa estante. Isang lumang aklat ng mga tula. Nang damputin ito ni Maya, may isang bagay na nahulog mula sa pagitan ng mga pahina nito. Isang maliit at itim na USB flash drive. Mabilis niya itong itinago sa kanyang bulsa bago pa may makakita. Ito na kaya? Ito na ba ang simula ng kanyang tunay na misyon? Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Marco dahil sa kalasingan, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang laptop ni Luna mula sa aparador at isinaksak ang USB. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang mga files, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Malamig, madiin, napasinghap siya at napalingon. Gising si Marco. Nakatitig ito sa kanya, hindi sa laptop, kundi diretso sa kanyang mga mata. At sa pagkakataong ito, wala nang nangiti, wala nang laro. Tanging purong hinala. Huwag mong isipin na maloloko mo ako, Luna. Bulong nito, ang bawat salita ay may bigat ng yelo. Alam ko ang lahat. Habang si Maya ay nakikipaglaro sa demonyo sa loob ng isang marangyang kulungan, si Luna naman ay binabangungot sa loob ng kanyang ligtas na kanlungan. Nagising siyang humihingal, ang dibdib ay malakas na kumakabog at ang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Sa kanyang panaginip, muli siyang sinasaktan ni Marco. Narinig niya muli ang mga sigaw, naramdaman ang sakit at nakita ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Napabalikwas siya ng bangon at iginala ang mga mata sa paligid. Hindi ito ang malamig at malawak na kwarto sa mansyon. Ito ay isang maliit at simpleng silid sa Antipolo. Ang hangin
ay sariwa at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon sa labas. Ligtas siya. Ligtas sila. Ngunit kahit alam ng isip niya na ligtas na siya, ang kanyang katawan ay hindi pa rin makapaniwala. Ang mga pasa ay unti-unti nang naghihilom, ngunit ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay sariwa pa. Tumayo siya at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Naabutan niya ang kanyang anak na si Angela sa sahig ng sala, masayang gumuguhit sa isang piraso ng papel. Sa tabi nito ay si Mang Ben, isang matandang kaibigan ni Maya na pinagkatiwalaan nitong magbantay sa kanila. "Magandang umaga, Inay." Masayang bati ni Angela, itinaas ang kanyang obra. "Look, I drew our family." Ngumiti si Luna, isang pilit na ngiti, at lumapit para tingnan ang guhit. Sa papel, may 3 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang araw na nakangiti. Isang babae na may mahabang buhok, isang maliit na bata, at isa pang babae na may maikling buhok. "Sino-sino to, anak?" tanong ni Luna, kahit alam na niya ang sagot. "This is you, Mommy," turo ni Angela sa babaeng may mahabang buhok. "This is me, and this is Tita Maya." Isang kirot ang naramdaman ni Luna sa kanyang puso. Sa mundo ng kanyang anak, wala na si Marco. Ang pamilya nila ay silang 3 na lang. Masakit, pero kasabay nito ay isang kapayapaan. Ito ang pamilyang ipaglalaban niya. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Luna na ibaling ang kanyang isip. Tinulungan niya si Mang Ben sa paglilinis ng dojo. Nagluto siya ng mga paboritong pagkain ni Angela. Pinilit niyang maging normal ang lahat para sa kanyang anak. Isang umaga, habang nagwawali sa training hall, napahinto siya sa gitna ng malawak na sahig na gawa sa kahoy. Naalala niya noong mga dalaga pa sila ni Maya. Dito siya tinuturuan ng kapatid niya ng mga basic self-defense moves. "Hindi mo kailangang maging kasing galing ko," sabi ni Maya noon. "Ang kailangan mo lang ay matutunang tumayo ng tama para walang sino man ang makapagpapatumbas sa'yo." Dahan-dahan, sinubukan ni Luna na alalahanin ang mga itinuro sa kanya. Itinayo niya ang kanyang mga paa sa tamang posisyon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Sa una, ang kanyang mga galaw ay alanganin at mahina. Nanginginig ang kanyang mga binti. Ang kanyang katawan ay tila pag-aari pa rin ng takot. Ngunit hindi siya sumuko. Paulit-ulit niyang ginawa ang mga simpleng galaw. Isang block, isang simpleng suntok sa hangin. Sa bawat paggalaw, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng lakas sa kanyang mga kalamnan. Hindi pa ito lakas para lumaban, kundi lakas para mabawi ang kontrol sa sarili niyang katawan. Isang maliit na pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Isang hapon, habang inaayos ang mga gamit na nadala niya sa pagtakas, nakita niya ang isang maliit na baul sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng mga lumang gamit niya. Mga gamit mula sa buhay niya bago siya naging si Mrs. Reyes. Mga libro, mga lumang litrato, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na kulay rosas na diary. Umupo siya sa sahig at binuklat ito. Ang mga unang pahina ay puno ng masasayang sulat ng isang dalagang umiibig. Mga tula para kay Marco. Mga kwento tungkol sa kanilang mga date. Mga pangarap para sa kanilang kinabukasan. Habang binabasa niya ito, hindi saya ang naramdaman ni Luna, kundi awa. Awa para sa batang babae na nagsulat nito, isang babaeng napaka-inosente at puno ng pag-asa na walang kaalam-alam sa halimaw na kanyang minamahal. Nakita niya ngayon ang mga senyales na binaliwala niya noon, ang pagiging seloso ni Marco, ang pagiging kontrolado nito sa lahat ng bagay. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa at ang tono ng diary ay unti-unting nagbago. Ang mga masasayang kwento ay napalitan ng mga pabulong na takot, ng mga linyang may mga bakas ng pinunasan na luha. Nang marating niya ang mga huling pahina, halos wala ng sulat. Mga blangkong pahina na sumisigaw sa mga kwentong
Hindi niya nagawang isulat. Nang akma na niyang isasara ang diary, napansin niya ang isang sulat sa pinakahuling pahina. Iba ang pagkakasulat dito. Nagmamadali. Nanginginig. Isinulat niya ito noong isang gabi matapos siyang piliting pumirma ni Imelda sa isang dokumento na hindi niya maintindihan. Ang nakasulat ay hindi mga salita. Isa itong mahabang kombinasyon ng mga letra at numero. FBP 788 AXZ901 at sa ilalim nito may 3 salita na isinulat niya sa wika ng kanilang ina na para bang isang sikretong mensahe para sa kanyang sarili. Regalo ni Imelda. Tinitigan ito ni Luna ng matagal. Hindi niya maalala kung bakit niya ito isinulat. Ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito? Anong regalo? Wala siyang ideya. Ngunit may kung anong nagsasabi sa kanya na ang walang kahulugang mga letra at numerong ito ay importante. Itinago niya ang diary. Ang anino ng kahapon ay nandito pa rin, ngunit sa unang pagkakataon, sa halip na takot, ang aninong iyon ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na matagal nang nawala. Isang palaisipan na kailangan niyang buuin. Ang mga salitang binitawan ni Marco, "Alam ko ang lahat," ay umaling-awngaw sa isipan ni Maya buong gabi. Isang malamig na banta na hindi nagpatulog sa kanya. Ngunit kinaumagahan, kumilos si Marco na parang walang nangyari. Kinuha niya ang USB mula sa laptop, itinago ito sa kanyang bulsa, at nginitian lamang si Maya na para bang ang lahat ay isang laro. Naintindihan ni Maya, hindi nito alam ang laman ng USB. Ang ginawa nito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan, isang paraan para sabihing, "Akin ang lahat ng bagay sa bahay na ito, pati na ang mga sikreto mo." Ang kanyang misyon ay naging doble, hindi lang maghanap ng ebidensya, kundi mabawi muna ang ebidensyang hawak na ng kaaway. Sa hapagkainan para sa almusal, ang tensyon ay mas masahol pa kaysa sa unang hapunan. Si Marco ay mapaglaro, habang si Maya ay tahimik. Ngunit ang pinakamatinding panganib ay hindi nagmumula kay Marco. Nagmumula ito sa babaeng nasa kabilang dulo ng mesa na humihigop ng kanyang tsaa na may perpektong tindig, si Imelda Reyes. "May bisita tayo para sa tanghalian mamaya, Luna," anunsyo ni Imelda. Hindi nakatingin sa kanya, kundi sa kanyang tasa. "Dadalaw ang Tita Rosel mo. Matagal ka na raw niyang hindi nakikita." Naramdaman ni Maya ang paglamig ng kanyang dugo. Tita Rosel. Sino yon? Walang nabanggit si Luna tungkol sa pangalang iyon. Napakuyom ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Ito ay isang pagsubok, isang patibong na inilatag ng reyna ng mga ahas. "Talaga po?" sagot ni Maya. Pinipilit na maging masigla ang kanyang boses. Nakakatuwa namang isipin. Nakita niya ang halos hindi mahahalata na pagtaas ng kilay ni Imelda. Nabigo siyang magpakita ng anumang partikular na reaksyon sa pangalan, isang pagkakamali. Ang totoong Luna ay marahil magpapakita ng pagkainis o kasiyahan. Ang kanyang neutral na sagot ay isang senyales. Nang dumating ang tanghali, kasabay nito ang isang matabang babae na napakaingay at puno ng alahas sa katawan. Si Tita Rosel. Pagkakita pa lang nito kay Maya, agad niya itong niyakap ng mahigpit. "Luna, Hija, ang laki ng ipinayat mo. Pinapabayaan ka ba ng asawa mo?" Malakas na sabi nito, kasabay ng isang makahulugang tawa. Sa pilitang nang ngumiti si Maya. Umupo sila sa sala habang naghihintay ng tanghalian. Si Imelda ay umupo sa isang silya kung saan kitang-kita niya ang bawat reaksyon ni Maya. "Naalala mo pa ba, Hija?" Simula ni Tita Rosel. "Noong huli tayong magkita sa Tagaytay para sa kaarawan ko. Naku ako, ang laking kahihiyan ang ginawa mo noon. Nahulog ka sa swimming pool dahil sa kalasingan. Tawang-tawa kaming lahat." Lahat ng mata ay napunta kay Maya, naghihintay ng kanyang reaksyon. Ito na ang patibong, isang espesipikong alaala na imposible niyang malaman. Sinubukan niyang tumawa. "Oo nga po.
Medyo malabo na sa isip ko ang mga detalye, tita. Ano ka ba? Imposibleng makalimutan mo yon. Giit ng matanda. Suot mo pa nga noon yung kulay dilaw na bestida na ayaw ni Imelda. Di ba, Imelda? Bago pa man siya mas lalong maipit, ginawa na ni Maya ang tanging naiisip niyang paraan para makatakas. Bigla siyang napahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng sakit. Ayos ka lang, mahal? Tanong ni Marco. May pekeng pag-aalala. Masakit. Masakit ang ulo ko. Daing ni Maya. Dahan-dahang tumatayo. Pasensya na po, Tita Rosel, Mami. Kailangan ko lang pong umakyat sandali para uminom ng gamot. Mabilis siyang tumalikod at umakyat ng hagdan. Ramdam na ramdam ang matalas na titig ni Imelda na nakabuntot sa kanyang likuran. Nakalusot siya, pero alam niyang hindi na ito mauulit. Ang paghihinala ni Imelda ay isa ng halos katiyakan. Kinagabihan, nakahanap siya ng pagkakataon. May importanteng tawag na natanggap si Marco at kinailangan nitong pumunta sa opisina. Alam ni Maya na ito na ang pagkakataon niyang mabawi ang USB. Gamit ang isang burner phone na palihim na ibinigay sa kanya ni Manang Celia, tinext niya ang isang pinagkakatiwalaang kaibigan, isang computer expert na nagngangalang Leo. Leo, may ipapatingin ako sa'yo. Encrypted file. Gaano kabilis mo ito mabubuksan? Pagkatapos, kailangan niya ng diversion. Habang nagkakape si Marco sa librarya, dumaan si Maya at sinasadyang natabig ang tasa, dahilan para matapon ang mainit na kape sa mamahaling pantalon nito. Ano ba? Sigaw ni Marco. Sorry, hindi ko sinasadya, paumanhin ni Maya. Habang nagmamadaling umakyat si Marco para magpalit, si Maya naman ay mabilis na pumasok sa opisina nito. Karera laban sa oras. Binuksan niya ang mga drawer. Wala. Tiningnan niya ang bulsa ng coat nito. Wala rin. Saan niya itinago yon? Sa huling segundo, nakita niya ang isang maliit na lalagyan ng sigarilyo sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ito. Nandoon sa loob ang USB. Kinuha niya ito at mabilis na bumalik sa kanilang kwarto. Isinaksak niya ito sa laptop at kinunan ng litrato ang mga file names at ipinadala kay Leo. Habang naghihintay ng sagot, nakarinig siya ng boses mula sa hardin sa ibaba ng kanyang bintana. Boses ni Imelda, may kausap sa telepono. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakatalikod si Imelda, ang boses ay mahina, ngunit malinaw sa katahimikan ng gabi. Opo, kailangan ng madaliin ang lahat, sabi ni Imelda. I-liquidate mo na ang lahat ng assets. Ilipat ang pondo sa account na sinabi ko. Siguraduhin mong walang maiiwang bakas. Oo, pati ang mga properties sa pangalan niya. Pagkatapos nito, aalis na kami. Isang one-way trip. Wala nang balikan. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Naghahanda na silang tumakas. Biglang nag-vibrate ang burner phone niya. Isang text mula kay Leo. Maya, tumawag ka. Importante. Mabilis siyang pumasok sa banyo, isinara ang pinto at tinawagan si Leo. Anong nakita mo? Tanong niya. Ang boses ay pabulong. Maya, hindi ito simpleng business files, sabi ni Leo sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso at bahagyang nanginginig. Nakuha ko ang password sa isa sa mga files. Listahan to ng mga bank transfer papunta sa mga offshore accounts. Milyon-milyong dolyar. Malinaw na money laundering. Napahawak ng mahigpit si Maya sa telepono. Ito na. Pero hindi yan ang pinakamasama. Patuloy ni Leo. At sa tono ng boses niya, alam ni Maya na may mas malala pang darating. May isa pang file dito. Naka-encrypt sa mas mataas na level pero may nakita akong preview ng laman. Maya, listahan to ng mga pangalan na may mga petsa sa tabi. At sa tingin ko, hindi ito listahan ng mga empleyado. Ang mga huling salita ni Leo ay tila isang malakas na sampal na gumising sa buong diwa ni Maya.
Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa pandaraya. May mga buhay na posibleng nawala dahil sa kasakiman ng pamilya Reyes. At narinig niya sa isipan ng usapan ni Imelda sa telepono. Aalis na kami. Isang one-way trip. Nauubusan na sila ng oras. Hindi na siya maaaring maghintay na ma-decode ni Leo ang lahat ng files. Kailangan niya ng isang bagay na matibay. Isang bagay na hindi maitatanggi. Isang bagay na nakatago sa likod ng painting sa opisina ni Marco. Ang safe. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ni Maya. Ang pag-iingat ay napalitan ng determinasyon. Kahit na anong panganib ang naghihintay, kailangan niyang subukan. Hinintay niyang tumahimik ang buong kabahayan. Hinintay niyang marinig ang malalim na paghinga ni Marco. Isang senyales na tulog na ito ng mahimbing. Dahan-dahan, tulad ng isang anino, muli siyang lumabas ng kwarto at tinahak ang daan patungo sa opisina. Ang bawat pagtapak niya sa sahig ay maingat. Ang bawat anino ay tila isang espiya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang nagtutulak sa kanya, kundi ang nag-uumapaw na pangangailangan na ilantad ang katotohanan. Nang makapasok siya sa opisina, diretso ang kanyang tingin sa painting. Itinulak niya ito, at muling tumambad ang itim na kahadiyero. Ang keypad nito ay tila nangungutya sa kanya. Ano ang password? Ang anibersaryo nila. Masyadong simple. Ang kaarawan ni Marco? Masyadong halata. Napapikit si Maya, pilit na inilalagay ang sarili sa isipan ng mga Reyes. Ano ang pinakamahalaga sa kanila? Ano ang gagamitin nila para protektahan ang kanilang mga kasalanan? At isang malamig na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na napakasuklam, ngunit posibleng tama, ang kaarawan ni Angela. Ang simbolo ng inosensya na ginagamit nilang panangga sa kanilang karumihan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero ng kaarawan ng kanyang pamangkin. 0815. Isang mahabang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, isang mahinang click. Bumukas ang safe. Isang ngiti ng tagumpay, ang unti-unting sumilay sa labi ni Maya. Ngunit agad itong naglaho nang makita niya ang laman. Hindi ito pera. Hindi ito mga dokumento ng offshore accounts. Hindi ito listahan ng mga biktima. Isa lang itong makapal na folder, maayos na nakalagay sa gitna. At sa ibabaw nito, isang label na nakasulat sa malalaking letra na tila isang suntok sa kanyang sikmura. De la Cruz Reyes, Luna. Kaso ng estafa at falsification. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ito at buksan. Sa loob, nakita niya ang isang perpektong ginawang kasinungalingan. Mga peking bank statement na nagpapakita ng malalaking perang pumapasok sa maliit na bank account ni na tatay at nanay sa probinsya. Mga affidavit mula sa mga testigong hindi niya kilala na nagsasabing si Luna ang utak sa likod ng isang malaking investment scam. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang pirma ni Luna na perpektong pineke sa ilalim ng bawat dokumento. Ito ay isang kompletong setup, isang escape plan. Kapag pumutok ang iskandalo, mayroon na silang sisisihin. Isang taong mukhang mahina, isang taong madaling paniwalaan na nagkasala. Ang kanyang kapatid. At sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw. Ang mga pagsubok ni Imelda, ang kakaibang laro ni Marco, ang Tita Rosel, hindi sila naghihinala lang. Sila ay nangaakit. Hinihintay nila siyang gumawa ng pagkakamali. Hinihintay nilang buksan niya ang safe na ito, isang bitag. At pumasok siya dito nang walang kamalay-malay. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa mga dokumento at dahan-dahang sinuri ang silid. Ang kanyang mga mata na sinanay sa martial arts ay hindi na naghahanap ng mga dokumento, kundi ng panganib. At nakita niya ito. Sa isang sulok ng kisame, nakatago sa loob ng smoke detector, may isang maliit at halos hindi makitang itim na tuldok. Isang lente ng kamera. Pinapanood siya.
Pinapanood siya sa buong oras na naririto siya. Kasabay ng realisasyong yon, isang mahinang tunog ang kanyang narinig mula sa kanyang likuran. Ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Hindi na siya lumingon. Alam na niya. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Walang ingay. Isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pasilyo. Isang babaeng nakatayo ng diretsyo. Ang tindig ay puno ng kapangyarihan at pagwawagi. Si Imelda Reyes. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito galit. Mayroon itong isang malamig at kontentong nangiti sa kanyang mga labi. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang tablet. Ang screen nito ay nakabukas at nagpapakita ng isang live feed, isang kuha mula sa itaas na nagpapakita sa isang babaeng kamukha ni Luna na nakatayo sa harap ng isang bukas na kaha de yero. Ang mukha ay puno ng pagkagulat at pagkabigo. Ang kanyang mukha. Tinaas ni Imelda ang kanyang tingin mula sa tablet at itinuon ito kay Maya. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Maya. Hinuhubaran siya ng kanyang pagpapanggap. Pinabayaan niyang manatili ang katahimikan sa loob ng ilang segundo na para bang ninanamnam ang kanyang tagumpay. Pagkatapos, sa isang boses na kasing lamig ng yelo sa Disyembre, nagsalita ito. Ang galing. Isang napakagaling na pagganap. Ibinaba niya ang tablet. Aminado ako. Sa simula, naniwala ako o mas tamang sabihing gusto kong maniwala na ang mahina kong manugang ay nagkaroon bigla ng tinik. Ngunit may mga bagay na hindi maitatago. Gaano man kagaling ang isang artista. Naglakad siya papasok sa opisina. Ang bawat hakbang ay may awtoridad. Huminto siya sa tapat ng mesa sa pagitan ni Maya at ng ligtas na daan palabas. Ang paraan ng paglakad mo, masyadong may kumpiyansa. Ang paraan ng pagtitig mo, masyadong matalas. At ang pinakamalaking pagkakamali mo. Tumingin siya sa mga kamay ni Maya. Ang mga kalyo sa iyong mga palad, mga kamay ng isang manlalaban, hindi ng isang pinungginang na abala lang sa pag-aayos ng bulaklak. Naramdaman ni Maya ang pagbagsak ng kanyang puso. Bistado na siya. Ang lahat ng kanyang pag-iingat ay nauwi sa wala. Ang bawat galaw niya ay sinusuri pala mula pa sa simula. Ngayon, sabi ni Imelda, ang boses ay naging mas matigas. Nawala ang lahat ng pagkukunwari. Sasagutin mo ang tanong ko at gusto ko ng isang matapat na sagot. Tinitigan niya si Maya ng diretsyo. Ang mga mata ay nanlilisik na parang isang agila. Sino ka? At nasaan ang totoong Luna? Ang tanong ni Imelda ay parang isang matalim na kutsilyo na nakabitin sa hangin. Sa isang saglit, pinag-isipan ni Maya na magsinungaling pa na ipagpilitan na siya si Luna. Ngunit para saan pa? Ang laro ay tapos na. Ang hari at reyna ng chess ay nakatayo na sa harap niya at siya ay isang pawn na na-corner. Bago pa man siya makasagot, isang mabagal at mapanuyang palakpak ang narinig mula sa pasilyo. Isang anino ang humulma sa likuran ni Imelda. At mula rito ay lumabas si Marco. Nakangisi mula tenga hanggang tenga. Bravo, bravo! Sabi ni Marco na para bang nanonood ng isang dula. Ang galing ng aking asawa. O dapat ko bang sabihing, hipag? Sa pagpasok ni Marco, ang buong sitwasyon ay naging isang ganap na pagtatanghal ng kanilang tagumpay. Sila ang mga manonood at si Maya ang nag-iisang talunang aktor sa entablado. Dahan-dahang itinuwid ni Maya ang kanyang pagkakatayo. Nawala ang pagpapanggap na takot. Nawala ang tindig ni Luna. Ang babaeng humarap sa kanila ngayon ay si Maya de la Cruz. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at ang kanyang mga kamay ay handa ng manakit. Saan ninyo dinala ang kapatid ko? Tanong niya. Ang boses niya ay hindi na mahina, kundi matigas at puno ng bagsik. Tumawa si Marco. Huwag kang mag-alala. Ang totoong Luna ay ligtas. Sa ngayon, masaya siyang naglalaro kasama ang kanyang anak sa isang lugar na hindi ninyo inaasahan. Paano ninyo nalaman? Tanong ni Maya.
Ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. Mula sa simula, sagot ni Marco. Lumalapit sa kanya na may paghanga sa kanyang mga mata. Mula pa nung unang gabi na bumalik ka, ang amoy ng iyong balat, iba. Ang paraan ng paghinga mo kapag natutulog, iba. At ang pinakamahalaga sa lahat, itinuro nito ang puso ni Maya. Ang tibok niyan, ang tibok ng puso ni Luna ay matagal nang tunog ng isang basag na kampana. Ang sayo ay tunog ng isang tambol ng digmaan. Idinagdag niya. At aaminin ko, mas nagustuhan ko ang tunog na yon. Kaya nakipaglaro ako. Naging mas exciting ang lahat. Ang pag-amin na iyon. Ang malamig at kalkuladong katotohanan na ang lahat ay isa lamang laro para sa kanya. Ang siyang nagtulak kay Maya sa kanyang hangganan. Mga demonyo kayo, sigaw niya. Kami? O ikaw na pumasok sa aming pamamahay at nagpanggap? Ganti ni Imelda. Mayroon na kaming video mo na kamukha ni Luna na nagnanakaw sa aming safe. Isang perpektong ebidensya para sa aming perpektong plano. Salamat sa iyong kooperasyon. Lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit. Ang kanilang pagtakas, ang pagsisisi kay Luna. Ang lahat ay planado. Sa puntong yon, isang bagay lang ang nasa isip ni Maya. Ang saktan sila. Kahit isa lang sa kanila. Kahit isang beses lang. Gamit ang bilis na hindi nila inaasahan, sumugod siya. Ang target niya ay si Marco. Itinaas niya ang kanyang kamao, handang durugin ang nangisis sa mukha nito. Ngunit bago pa man makalapit ang kanyang kamao, dalawang malalaking anino ang biglang lumabas mula sa magkabilang gilid ng pinto. Ang mga bodyguard ni Marco, mabilis silang kumilos. Hinawakan ng isa ang kanyang braso, habang ang isa naman ay yumakap sa kanyang baywang, itinaas siya mula sa sahig. Nagpumigla si Maya ng buong lakas. Sinipa niya si Nico, ngunit para siyang isang mabangis na hayop na nakakulong sa isang bakal na hawla. Ang kanyang lakas, na laging sapat, ay ngayon kulang na kulang laban sa dalawang higanteng ito. Ang kanyang galing sa pakikipaglaban ay walang silbi. Dalhin niyo na siya, utos ni Imelda. Ang boses ay walang emosyon, na para bang nag-uutos lang na itapon ang basura. Kinaladkad si Maya palabas ng opisina. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa sahig. Tiningnan niya ng masama sina Marco at Imelda. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng paghihiganti, ngunit nginisian lang siya ng mga ito. Dinala siya sa isang pasilyo na hindi pa niya napupuntahan, patungo sa isang pinto sa dulo nito. Binuksan ito at itinulak siya papasok nang walang anumang seremonya. Bumagsak siya sa malambot na carpet. Ang pinto ay muling nagsara at narinig niya ang sunod-sunod na pag-click ng mga lock. Dahan-dahang tumayo si Maya at sinuri ang kanyang kulungan. Kabaligtaran ito ng inaasahan na niya. Hindi ito isang madilim na basement. Isa itong marangyang guest room. May malaking kama, magandang kasangkapan at sariling banyo. Ngunit ang mga bintana ay may bakal na rehas sa labas at ang pinto ay gawa sa matibay na bakal. Isang magandang kulungan. Sinubukan niyang buksan ang pinto, hinampas, sinipa. Ngunit ito ay matibay. Lumapit siya sa bintana. Ang rehas ay makapal at walang paraan para sirain ito gamit lang ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa labas. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita niya ang hardin sa ibaba. Ang mga hardinero ay abala sa pag-aayos ng mga ilaw at mga mesa. May inihahandang malaking pagdiriwang. Ang party para sa kanilang pagtakas, ang selebrasyon ng kanilang tagumpay at ng kanyang pagkabigo. Sumandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig na damdamin ng pagkatalo. Nawala na ang lahat. Bigo siya. Bigo siyang protektahan ang kanyang kapatid. Bigo siyang tuparin ang kanyang pangako. Ngayon,
Hindi lang siya ang bihag, kundi pati na rin si Luna at Angela. Nasaan man sila. Siya dapat ang tagapagligtas, ngunit siya pa ang naging dahilan para mas lalong maipit ang kanyang pamilya. Ang burner phone niya ay kinuha. Ang USB ay nasa kamay na muli ng mga Reyes. Ang lahat ng ebidensya ay wala na. Ang plano ay gumuho. Siya ay nag-iisa, nakakulong at walang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Maya ang pamilyar na kurot ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ito. Ang pag-iyak ay para kay Luna, hindi para sa kanya. Kahit sa pagkatalo, hindi siya magpapakita ng kahinaan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang isip ay blanko. Wala na siyang maisip na paraan para makatakas. Nang bigla, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa pinto. Hindi ito tunog ng pagbukas. Isa itong tunog ng isang bagay na isinisingit sa ilalim. Nagbukas ang mga mata ni Maya. Gumapang siya palapit sa pinto at nakita ang isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Kinuha niya ito. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Dahan-dahan niyang binuklat ito. Ang sulat ay nanggaling sa kamay na pamilyar sa kanya. Ang kamay ng matandang kasambahay na si Manang Celia, ang tanging tao sa bahay na nagpakita ng kabaitan kay Luna. Sa papel, may isang salita lang na nakasulat. Isang salita na tila isang pabulong na panalangin sa gitna ng kadiliman. Tiwala. 3 araw. 3 araw ng nakabibinging katahimikan. Sa bawat paglipas ng oras sa payapang dojo sa Antipolo, lalong bumibigat ang dibdib ni Luna. Ang huling usapan nila ni Maya ay isang maikling text message na nagsasabing nakuha nito ang USB at susubukan itong buksan. Pagkatapos noon, wala na. Manang Ben, sa tingin niyo po, ayos lang kaya siya? Tanong ni Luna sa 10 beses na yata sa araw na yon, habang pinapanood si Angela na naglalaro sa hardin. Malakas ang kapatid mo, hiha, sagot ng matanda. Ngunit kahit sa boses nito ay may bahid ng pag-aalala. Pero ang mga kalaban niya ay hindi lang malakas. Sila ay mapanlin lang. Alam ni Luna na tama si Mang Ben. Ang lakas pisikal ni Maya ay walang panama sa kasamaang kayang gawin ng pamilya Reyes. Isang masamang kutob ang kumakain sa kanyang puso. Isang pakiramdam na ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan, kundi ng kapahamakan. Gabi na, hindi pa rin siya mapakali. Habang mahimbing na natutulog si Angela, muling binuklat ni Luna ang kanyang lumang diary. Tinitigan niya muli ang mga numerong isinulat niya noon. FBP 78 AXZ 901, regalo ni Imelda. Ano ito? Isang code? Isang numero ng telepono? Paulit-ulit niya itong binasa. Pilit inaalala ang gabing isinulat niya iyon. Ang takot, ang pagkalito, ang mga kamay ni Imelda na nag-aabot sa kanya ng ballpen at isang makapal na dokumento. Isang dokumento mula sa isang bangko, isang foreign bank, at sa isang iglap, tila isang kidlat ang tumama sa kanyang isipan. FBP? Foreign bank. Hindi ito regalo para sa kanya. Ito ay isang regalo kung saan ginamit siya ni Imelda. Isang bank account sa ibang bansa na nakapangalan sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at hinanap sa internet ang pangalan ng bangko na naalala niya mula sa dokumento. Nang makita niya ang international hotline number, nagdalawang isip siya. Paano kung mali siya? Paano kung tama siya? Alin ang mas nakakatakot? Ngunit ang pag-aalala para kay Maya ay mas matimbang. Huminga siya ng malalim at idinial ang numero. Good evening, FBP International. How may I help you? Sabi ng isang boses sa kabilang linya. Hello. I would like to inquire about my account. Sabi ni Luna. Ang boses ay nanginginig. Certainly, ma'am. May I have your account number, please? Napakagatlabi si Luna
at binigkas ang mga letra at numero mula sa diary. F. P. 288 X. 901. Ilang segundo ng katahimikan sa kabilang linya. Narinig ni Luna ang pag-type sa keyboard. Ang bawat pag-click ay parang isang dagundong sa kanyang dibdib. Alright ma'am, I have your account here under the name Luna de la Cruz Reyes. For verification, could you please provide me your date of birth? Napahawak si Luna sa kanyang bibig para pigilan ng isang hikbi. Tama siya. Totoo ito. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa sahig. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang account ay naglalaman ng milyon-milyong dolyar. Ang ninakaw na pera ng mga Reyes nakatago sa ilalim ng kanyang pangalan. Ito ang alas ni Imelda. Ang perpektong bitag. Ngunit ang bitag na inilaan para sa kanya ay siya na ngayong gagamiting sandata. Tumingin siya sa kanyang natutulog na anak. Ang payapang mukha ni Angela ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng lakas na kanyang kailangan. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagiging biktima. Si Maya ay lumaban para sa kanya. Ngayon, siya naman ang lalaban para sa kanilang lahat. Kinuha niya ang telepono at naghahanap ng numero. Isang numero na matagal na niyang itinatago. Ang numero ng nag-iisang abogado na pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya. Isang matandang abogadong kaibigan ng kanyang ama. Si Attorney David. Attorney David? Si Luna po ito, anak ni Mang Jose. Opo, kailangan ko po ng tulong ninyo. May hawak po akong ebidensya. Kinabukasan, ibang Luna ang humarap sa salamin. Wala na ang babaeng may mga matang laging nakayuko, na puno ng takot. Ang babaeng nakatayo ngayon ay may determinasyon sa kanyang mga mata. Tinanggal niya ang kanyang mga lumang, maluluwag na damit. Mula sa ilalim ng baul, kinuha niya ang isang damit na matagal na niyang hindi sinusuot. Isang simple, ngunit eleganteng itim na bestida. Isang damit na binili niya nung naniniwala pa siyang kaya niyang maging isang malakas na babae. Inayos niya ang kanyang buhok. Naglagay siya ng kaunting kolorete sa kanyang mukha, hindi para magpaganda, kundi para takpan ang mga bakas ng pagod at luha. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin ay hindi si Maya ang mandirigma, ngunit hindi na rin si Luna ang biktima. Ito ay si Luna, ang ina ni Angela, ang kapatid ni Maya. Isang babaeng handa nang bawiin ang kanyang buhay. Angela, anak, may pupuntahan lang si inay ha? Sabi niya. Hinahalikan ang noo ng kanyang anak. Iwan mo na kita kay Lolo Ben. Babalik din ako. Pangako. Tumawag siya ng taxi habang tinatahak ng sasakyan ng daan pabalik sa impyernong minsan na niyang tinakasan. Wala nang takot sa kanyang dibdib. Tanging isang malamig at matatag na determinasyon. Mula sa malayo, natanaw na niya ang mansyon ng mga Reyes. Kumikinang ito sa mga ilaw. Maraming mamahaling sasakyan ang nakaparada sa labas. May maririnig na malakas na tugtugan at tawanan, ang party. Ang selebrasyon ng kanilang pag-alis. Huminto ang taxi sa tapat mismo ng tarangkahan. Ang mga security guard ay abala sa pag-asikaso sa mga bisita. Walang pumansin sa simpleng babaeng bumaba mula sa isang ordinaryong taxi. Inayos ni Luna ang kanyang bestida, huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng sakit, lahat ng alaala, lahat ng pagmamahal para sa kanyang anak at kapatid. Ginamit niya ito bilang kanyang baluti, dahan-dahan, ngunit may bigat at katiyakan sa bawat hakbang. Nagsimula siyang maglakad patungo sa bukana ng impyerno. Ang hardin ng mansyon ng mga Reyes ay nabago at naging isang dagat ng kumikinang na mga ilaw at pekeng tawanan. Ang mga pinakamayayamang tao sa Maynila ay naroon, umiinom ng mamahaling champagne, walang kamalay-malay na sila ay nakikipagsayawan sa mga demonyo. Sa gitna ng lahat,
Si Marco at Imelda Reyes ay parang hari at reyna. Tinatanggap ang mga papuri ng kanilang mga bisita. Ito ang kanilang huling gabi sa Pilipinas, ang kanilang pagtatanghal ng tagumpay bago sila maglaho na parang bula kasama ang ninakaw nilang yaman. Sa itaas, sa bintana ng kanyang kulungan, pinapanood ni Maya ang lahat. Ang bawat tawa, bawat tagay, ay parang isang insulto sa kanyang pagkatalo. Nawalan na siya ng pag-asa nang biglang isang pamilyar na tunog mula sa ibaba ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang pinto ng kwarto ay dahan-dahang bumukas. Si Manang Celia. May dala itong tray ng pagkain, ngunit ang mga mata nito ay may ibang sinasabi. Manang, simula ni Maya. Huwag kang mag-alala, Hija. Bulong ng matanda. Ang panalangin ay palaging dinidinig. Ibinaba nito ang tray at mabilis na lumabas, iniwang bahagyang nakaawang ang pinto. Hindi nakalock. Samantala, sa ibaba, isang figura ang dahan-dahang pumasok sa gitna ng selebrasyon. Isang babaeng nakaitim na bestida, ang kanyang presensya ay isang patak ng tinta sa isang puting papel. Si Luna. Ang kanyang pagpasok ay hindi agad napansin, ngunit habang naglalakad siya patungo sa gitna ng hardin, ang mga usapan ay unti-unting humina. Ang mga ulo ay nagsimulang lumingon. Ang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Sino yan? Hindi ba't si Luna Reyes yan? Akala ko ba may sakit siya? Napatigil ang tugtog. Ang lahat ng atensyon ay nasa kanya na. Sa entablado, natigilan si Marco. Ang hawak niyang baso ng champagne ay halos mabitawan. Sa tabi niya, ang ngiti sa mukha ni Imelda ay naglaho, napalitan ng isang maskara ng purong pagkamuhi at pagkagulat. Luna? Halos pabulong na sabi ni Marco, hindi makapaniwala. Nagpatuloy si Luna sa paglakad hanggang sa tumigil siya sa harap mismo ng entablado. Ilang talampakan lang ang layo mula sa kanyang asawa at biyenan. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa unang pagkakataon, sinalubong niya ang kanilang mga mata ng walang takot. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Luna, ang kanyang boses na dati mahina ay ngayon malinaw at matatag. Pinalakas ng isang mikropono na hindi niya alam kung saan nanggaling. Ikinagagalak kong makita kayong lahat dito sa farewell party ng aking magiting na asawa at mapagmahal na biyenan. May halong sarkasmo ang kanyang boses na nagpatindig ng balahibo ni Imelda. Ano ang ginagawa mo rito? Nanggigigil na tanong ni Imelda, bumubulong. Nandito ako para magbigay ng regalo, sagot ni Luna. Isang regalo ng katotohanan. Tumingin siya sa mga bisita. Sa loob ng maraming taon, kilala ninyo ang pamilya Reyes bilang isang haligi ng komunidad, isang pamilya ng tagumpay at dangal. Ngunit ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo ang tunay nilang mukha. Mula sa kanyang maliit na bag, inilabas niya ang isang cellphone at ikinonekta ito sa malaking screen sa likod ng entablado. Ang mga larawan ng masayang pamilya, Reyes ay biglang napalitan. Ito, sabi ni Luna, at lumabas sa screen ang isang kopya ng bank statement. Ay isang foreign bank account sa ilalim ng aking pangalan. Isang account na hindi ko kailanman binuksan at naglalaman ito ng 20 milyong dolyar. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa mga bisita. Ito ang pera na ninakaw nila mula sa kanilang mga investor. Patuloy ni Luna, ang kanyang boses ay palakas ng palakas. Ang perang ipinundar ninyo ng inyong mga kaibigan ay hindi napunta sa negosyo. Napunta ito rito. Handa na para sa kanilang pagtakas. Sinungaling! Sigaw ni Marco. Akmang bababa ng entablado, ngunit pinigilan siya ng tingin ng mga bisita na ngayon ay puno na ng pagdududa. At ang kanilang pagtakas ay may kasama pang isang plano. Dagdag ni Luna. Ipinakita niya ang isang kopya ng folder na nakita ni Maya sa safe na ipinadala sa kanya ng kanyang abogado. Kapag sila ay nakakaalis na, ito ang iiwan nila sa inyo.
Isang kaso na isasampal laban sa akin. Ako ang gagawin nilang salarin, ang mahinang asawa na madaling sisihin. Ang bulungan ay naging isang malakas na pag-uusap. Ang mga kasosyo sa negosyo ni Marco ay nagsimulang maglapitan sa kanya, humihingi ng paliwanag na wala na sa kontrol ang sitwasyon. Ang perpektong party ay naging isang korte ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan, habang abala ang lahat, isang anino ang mabilis na bumaba mula sa hagdanan. Si Maya. Nakita niya si Luna, nakatayo sa gitna ng lahat, matapang at matatag. Isang pagmamalaki ang bumuhos sa kanyang puso. Ngunit nakita rin niya ang galit sa mga mata ni Marco. Tuluyan nang nawala ang kontrol ni Marco. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap niya. At sa isipan ng isang halimaw, kapag nawala na ang lahat, isa lang ang natitira. Ang karahasan. Papatayin kita, sigaw ni Marco at sumugod ito patungo kay Luna. Ang mga mata ay nanlilisik. Ang mga kamay ay handang manakal. Ang mga tao ay nagsigawan at napaatras. Pero bago pa man makalapit si Marco kay Luna, isang malakas na puwersa ang humarang sa kanya. Subukan mo. Nakatayo sa pagitan nila si Maya. Isang kamay lang ang gamit niya para pigilan ang dibdib ni Marco. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Natigilan ang lahat. Dalawang Luna. Magkamukhang magkamukha. Magkatabi. Ang isa ay may tapang ng isang nagsisiwalat ng katotohanan. Ang isa ay may lakas ng isang mandirigma. Ang kambal na lakas, magkasama sa wakas, handa para sa huling laban. Ang paglabas ng pangalawang Luna ay nagdulot ng isang nakabibinging katahimikan sa hardin na agad sinundan ng isang malakas na sigawan at pagkalito. Para sa mga bisita, ito ay isang eksena mula sa isang pelikula, isang imposible, surreal na pangyayari. Ngunit para kay Marco Reyes, ito ang katapusan ng kanyang mundo. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng purong, walang halong galit ng isang hayop na nasukol. Mga impostor, sigaw niya, at muling sumugod. Ngunit hindi na si Luna ang kanyang kaharap. Sa isang mabilis at pinal na galaw, binitawan ni Maya ang dibdib ni Marco, umikot, at sinalubong ang kanyang pagsugod ng isang sipa sa tiyan. Malakas, tumpak. Ang sipa ay nagpatalsik kay Marco paatras. Bumagsak ito sa isang mesa na puno ng pagkain at inumin na lumikha ng isang malakas na kalabog. Marco! Tili ni Imelda mula sa entablado. Mga gwardya! Hulihin niyo sila! Dalawang bodyguard na kanina pa, nakaantabay ang mabilis na kumilos, sumusugod patungo sa kambal. Naghanda si Maya para sa laban, ngunit isang kamay ang pumigil sa kanyang balikat. Hati tayo, sabi ni Luna. Ang boses ay matatag. Hindi makapaniwala si Maya, ngunit nakita niya sa mga mata ng kanyang kapatid ang isang determinasyon na hindi niya pa nakikita dati. Tumango siya. Ito ang huling pagkakataon na siya ay magtatago. Nang sumugod ang unang bodyguard, si Maya ang humarap. Ang bawat galaw niya ay tila isang sayaw ng kamatayan. Ang suntok ng lalaki ay kanyang sinalag. Ang braso nito ay kanyang pinilipit. At sa isang iglap, ang higanting lalaki ay nakaluhod na sa damuhan, hindi makahinga. Habang nangyayari iyon, ang pangalawang bodyguard ay patakbo namang lumapit kay Luna. Iniisip na ito ang mas mahinang target. Ngunit habang akmang hahawakan nito si Luna, ginawa ni Luna ang unang galaw na itinuro sa kanya ni Maya noon pa man. Yumuko siya. Ginamit ang lakas ng lalaki laban dito at ipinatid ito. Nawalan ng balanse ang bodyguard at bumagsak ito sa damuhan. Hindi ito isang galaw ng isang master, ngunit ito ay sapat. Sapat na para ipakita na hindi na siya ang babaeng dating nagpapatumbalang. Sa gitna ng kaguluhan, muling tumayo si Marco. Ang mukha ay puno ng hiwa mula sa nabasag na baso. Ang kanyang pagiging sopistikado ay naglaho. Ang natira na lang
ay isang purong halimaw. Kumuha ito ng isang bote ng alak mula sa sahig, binasag ito sa gilid ng isang upuan, at sumugod patungo kay Luna. Hawak ang matulis na bubog. "Ikaw!" sigaw nito. Ang galit ay nakatuon sa babaeng naglantad ng kanyang mga kasalanan. Dapat matagal na kitang pinatay, ngunit mas mabilis si Maya. Sumingit siya sa pagitan nila, sinalubong ang saksak, nahawakan niya ang pulsuhan ni Marco. Ang bubog ay ilang pulgada na lang mula sa kanyang mukha. Naglaban ang kanilang lakas. Ang mga ugat sa leeg ni Marco ay lumabas sa tindi ng kanyang puwersa. Ngunit ang kamay ni Maya ay tila bakal na hindi matinag. Habang nagaganap ang pisikal na laban, ang tunay na tagumpay ay nangyari sa likuran ni Maya. Tumayo si Luna. Hindi na umaatras. Hinarap niya si Marco, ang lalaking kinatakutan niya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay hindi pa sigaw, kundi kalmado at matalim. Mas masakit kaysa sa anumang bubog. "Hindi mo na ako masasaktan, Marco," sabi niya, dahil ang mga pasa ay naghihilom. Pero ang katotohanan na isa kang duwag, mananatili yan habang buhay. Ang mga salita ay tumama kay Marco na parang sampal. Mas masakit pa sa pagkatalo niya sa pera. Ang kanyang kahinaan isiniwalat sa harap ng lahat. "Ang lakas mo hanggang sa akin lang," patuloy ni Luna. Ang bawat salita ay isang patak ng lason sa ego ni Marco. "Sinasaktan mo ako sa loob ng ating kwarto, sa dilim, kung saan walang nakakakita. Dahil sa labas, sa totoong mundo, alam mong wala kang binatbat. Alam mong mas malakas ako sa'yo sa lahat ng paraan na mahalaga, at iyon ang kinatatakutan mo. Tumahimik ka." Umungol si Marco. Pilit na itinutulak si Maya, sinusubukang makalaya. "Napakaduwag mo, Marco," bulong ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag sa mga mata ng kanyang asawa. "Kinailangan mo pa ng pera ng iba para magkunwari na mayaman ka. Kinailangan mo pa akong saktan para lang maramdaman mong malakas ka. Kinailangan mo pang idiin ang aking mga magulang para lang makatakas ka." Sa bawat salita ni Luna, tila may tumatalab na lason sa katawan ni Marco. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. Ang kanyang pagwawala ay nagpapakita sa lahat ng kanyang tunay na kulay. Sa entablado, si Imelda, na ngayoy puno na ng takot, ay sinubukan pa ring magpaliwanag sa mga bisita, ngunit ang kanyang mga salita ay nalunod na sa kaguluhan. Ang kanyang perpektong fasad ay gumuho na, at pagkatapos, isang bagong tunog ang umaling-awngaw sa hardin, ang tunog ng sirena ng pulis. Isang matandang lalaki ang lumapit sa mga pulis, hawak ang isang makapal na folder. Si Attorney David, ang abogado ni Luna. "Sila po ang mga Reyes," sabi ni Attorney David. Itinuro ang pamilya sa entablado. "Sila po ang mga responsable sa malawakang pandaraya sa financial, at may hawak din po silang bihag sa loob ng kanilang mansyon." Sa wakas, ang hustisya ay dumating. Dahan-dahang binitawan ni Maya si Marco, at sa lakas ng kanyang pagkakabitaw, bumagsak si Marco sa lupa. Wala ng karangalan, wala ng kapangyarihan. Ang bubog ay nahulog mula sa kanyang kamay. Nilapitan siya ng mga pulis. Ibinababa nila ang kanilang mga armas, ngunit ang tingin nila sa kambal ay puno ng pagtataka. Tumingin si Luna kay Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamalaki. Niyakap niya ang kanyang kakambal ng mahigpit. Ito ang kauna-unahang yakap nila bilang mga mandirigma, hindi bilang biktima. "Tapos na ba?" tanong ni Luna. Ang boses ay basa ng luha, ngunit ngayon ay luha ng kalayaan. Ngumiti si Maya, isang tunay at matamis na ngiti na matagal nang hindi niya ipinapakita. Humigpit ang kanyang yakap sa kapatid. "Ngayon pa lang tayo magsisimula," bulong niya. Ilang buwan na ang lumipas. Ang kaguluhan sa mansyon ng mga Reyes
ay isa na lamang malabong alaala, maliban sa mga ulo ng balita na patuloy na nagdedetalye ng pagbagsak ng isang dating tinitingalang pamilya. Si Marco Reyes ay nahaharap sa maraming kaso ng pambubugbog at pandaraya, habang si Imelda Reyes ay nakakulong na, naghihintay ng kanyang hatol sa mga kasong financial fraud at murder conspiracy. Ang kanilang imperyo ay gumuho na. Sa Antipolo, ang buhay ay bumalik sa isang payapang ritmo, ngunit may malaking pagbabago. Ang dojo ni Maya ay hindi na lamang isang training hall. Ito ay naging isang kanlungan. Isang mainit na hapon, ang dojo ay puno ng tawanan at sigawan ng mga bata. Si Angela, na ngayon ay masaya na at walang bahid ng takot, ay masiglang nakikipaglaro sa iba pang mga bata sa gitna ng training mats. Sa harap, si Luna de la Cruz, hindi na si Luna Reyes, ay nagtuturo ng basic self-defense moves sa isang grupo ng mga kababaihan. Ang kanyang mga galaw ay mas matatag na ngayon. Ang kanyang boses ay mas malinaw. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng takot, ay puno na ngayon ng pag-asa at kumpiyansa. Tandaan ninyo, sabi niya sa mga babae, hindi lang ito para depensahan ang sarili natin sa labas. Ito ay para matutunan ninyong tumayo ng matatag dito sa loob. Itinuro niya ang kanyang dibdib kung nasaan ang puso. Sa gilid, nakaupo si Maya, pinapanood ang kanyang kapatid. Ang kanyang mukha ay may ngiti na matagal nang nawala. Ang kanyang misyon ay natapos na. Ang kanyang kapatid ay malaya na. Matapos ang klase, nilapitan ni Maya si Luna. Inabot ang 2 baso ng malamig na tubig. Ang galing mo, sabi ni Maya. Magandang instructor. Ngumiti si Luna. Marami pa akong kailangan matutunan, pero masaya ako na ginagawa ko to. May purpose. Oo, sagot ni Maya. May purpose. Isang araw, habang nag-aayos sila ng mga lumang gamit sa opisina ng dojo, nakita ni Luna ang isang lumang litrato. Ito ay litrato nilang dalawa ni Maya. Noong mga bata pa sila, nakangiti, magkahawak kamay. Naalala mo iyan? Tanong ni Luna. Bago tayo naghiwalay ng landas. Tumango si Maya. Hindi ko akalain na magkikita tayo ulit sa ganitong paraan. Pero nagkita tayo, at salamat sa'yo. Nabawi ko ang buhay ko. Nabawi namin ang buhay namin, sabi ni Luna. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Isang buwan pagkatapos ng pagbagsak ng mga Reyes, nakatanggap si Luna ng isang sulat. Nanggaling ito kay Sofia Reyes, ang kapatid ni Marco. Isang maikling sulat ng paghingi ng tawad na nagsasabing umalis na ito ng Pilipinas at susubukan niyang itama ang mga mali sa kanyang sariling paraan. Hindi ito sapat para burahin ang nakaraan, ngunit ito ay isang maliit na senyales ng pagbabago. Sa pagtatapos ng araw, habang papalubog ang araw at pinipintahan ng kalangitan ng kulay kahel at lila, magkatabi sina Maya at Luna na nakaupo sa beranda ng bahay. Si Angela ay mahimbing nang natutulog sa kanyang kama. Ang sariwang hangin sa Antipolo ay humahaplos sa kanilang mga mukha. Wala silang sinasabi. Ang katahimikan ay hindi awkward, kundi puno ng kapayapaan. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, isang senyales ng kanilang muling nabuong ugnayan. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng sakit, pagtatago, at paglaban. Ngunit sa huli, ang pag-ibig sa pagitan ng kambal, ang lakas na natagpuan mula sa pagdurusa, at ang paglaban para sa katarungan, ang siyang nagdala sa kanila sa isang bagong umaga. Isang umaga na puno ng pag-asa, paggaling, at ang pangako ng isang mas malaya at mas makapangyarihang kinabukasan. Hindi man laging madali, ngunit ngayon, magkasama na sila. At iyon ang pinakamahalaga. Dito nagtatapos ang kwento ng magkapatid na minsang biktima ng pananakit, ngunit hindi kailanman sumuko sa laban. Nang hindi makapagsalita ang aking kakambal, ako ang pumili ng hustisyang hindi niya kayang hingin.
At tulad ng nakita natin, ang kasamaan, kapag hindi pinigilan, ay lalong lumalakas. Ngunit sa tamang oras, babagsak din ito sa sarili nitong bigat. Walang sino mang nananakit ng walang kapalit. At ang taong may mabuting puso, kahit gaano katagal magtiis, ay may liwanag na naghihintay sa dulo. Ngayon, mga kaibigan, ano ang gagawin ninyo kung ang mahal ninyo sa buhay ay nasa sitwasyong ganito? Sa tingin ninyo ba tama bang lumaban para sa kanila? At ano ang pinakamahalagang aral na nakuha ninyo mula sa kwento? Bago tayo magtapos, kumusta po kayo? Sana ay ligtas, payapa, at nasa mabuting kalagayan. Mahalaga sa akin ang boses at opinyon ninyo, kaya huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa suporta ninyong hindi nauubos.